Pagpapogi pa eh. Sir Henry, Nangikita ka. okay na eh. Pareho kami nagtitinda, naka-duty rin si Sir Henry. And ito yung ano niya, kanyang restaurant, kaka-open lang sa tapat ng SM Downtown. Pero hindi ito ang pag-uusapan natin, Sir Henry ha. Yes. Ang pag-uusapan po natin yung nauna na nagpagulat sa akin sa'yo. After 25 years na hindi tayo nakita. Sir Henry, si Sir Henry po Arsenal ay ang mimi-ari. Ang mimi-ari, no? Owner yun ang matatawag niya. Owner ng Studio 23. Ano bang tawag doon? Studio 23. Hair and body salon. Okay. Sir Henry, bakit po Studio 23? Kala ko tuloy channel ng TV dati. Seriously, bakit Studio 23? Actually, nag-pop up lang yan sa mind ko. Actually, maraming options. Eventually, yun ang na-approvehan. Studio 23. Saan man ako yung idea? Bakit Studio 23? Kasi may Studio 23 na channel, di ba? Yes. Eh, favorite ko si Jordan, that's my 20. Hindi nga. Oo nga. Ayun nga itatanong ko sana eh. Baka may kinalaman kay Michael Jordan. Yes. Sir Henry, by the way po, si Sir Henry ay magkababata po kami halos. Magkasama po kami sa Royal Duty Free. Siya po ay sa YYT, right? Yum Yum 3 po siya. Waiter ba? Hindi. Food dispatcher. Okay. Ako naman po sa Royal Duty Free shops na... Dati ako naging, unang pasok ko doon is dishwasher. Dishwasher. Okay. With Kuya Boji, no? Sir Henry, okay. Ano lang po yun, side story. So, 25 years yata kami hindi nakita. And then, ilang taon na po tumatakbo yung Studio 23? Almost 16 years. 16 years. Wow. And then, saan-saan po ang mga branches? Meron sa Olongapo. We have 6 in Olongapo. Sa Barreto po nakita ko meron. 1 in Subic. Subic. And Mabalacat. Balibagong Angeles. And meron din sa may Balanga and San Fernando franchise. Okay. So, ilan ang total? Hindi mo na magbilang. 11. Basta, meron, ang mga branches po sa Olongapo ay ito pong bagong bukas niya sa tapat ng SM Downtown, sa pinaka-corner. Along, makikita nyo naman po sa Gordon Avenue. And then, pero may isa pa po dyan sa gilid. Anong street po yun, sir? Jones Street. Jones Street. Sa likod ng Jollibee. Ayun, mismo, sa likod po ng Jollibee. So, Sir Henry, as I know, bago tayo nagkahiwalay, nasa Yum Yum 3 ka, ako po ay umalis din. And then, sino nagbigay ng idea sa'yo, bakit napunta ka? Ano pa yung naging previous work mo bago na open yung Studio 22? Mahabang. Dami, no? Oo, marami. Dami, grabe. Actually, grade student pa lang ako. Grade student pa lang ako noon, nagtitinda ng sampag ng plastic sa palengke. Ano pong plastic bags? Sandbags? Sandbag. Wow, hindi ko alam. Coming from, kasi galing, pinangalan ako dito and then nag-migrate kami sa Iloilo and then eventually bumalik kami dito and then walang work ang father ko noon and then mother ko, bahay lang din, umasa ko sa family niya. And then, and eventually, yun nga, walang pera kasi sinama ko ng friend ko noon na magtinda na supot sa patay. Yun, nagkaroon Dito sa atin? Dito? Wow, hindi ko alam yun. Grabe yun. Almost 1 year din ako nagtinda ng supot doon. Every weekend. Nagdadala ako ng piso niyan, tapos pag-uwi ko niyan, 50 pesos niya. Uy, Malaki na yun. very good. And then, high school, mula elementary, saan po kayo nag-high-school, Sir Henry? Sorry. Assess, along with the City Elementary School. Okay po. Mula first year hanggang college, nagtitinda ng sampagitan. Sampagita? Saan? Sa Santa Rita. May mga suki ako noon. Santa Rita Church? Nilibot ko yung buong ko. Paano yun? Commute? Hindi, nilalakad ko yan. Meron akong route noon every
everyday may mga route ako. Halimbawa, pupunta ako ng itong street na to. Wow, Then, grabe ah. every other day, meron ako mga student na nagpapadeliver sa Hanggang everyday. kolehiyo, nagtitinda ka ba? Oo. By the way, saan po kayo nag-kolehiyo? Dito sa Kulumban. Nakapagtapos kayo, Sir Henry? Hindi mga, kaya lang, meron akong mga iwang subject. Okay. Ano pong course na ng kolehiyo? Accountancy. Nagamit po, hindi? Pag-gamit. Ay, okay. Very good. Very good. Akala ko, sasabihin, hindi. Nagamit, no? Actually, nag-accounting yata ngayon si Sir Henry. Sir Henry, aside from that, ano pa yung mga sumunod na trabaho? May naikwento ka sa akin dati, SIH ba? Oo. Anong naging trabaho? From there, from being yun sa pagiging vendor, Okay. na nagtrabaho sa Cindy's. Uy, saan? Cindy's Rotonda? Dito. Ay, ito pala. Ito. Cindy's pala ito dati. Tama, no? Dito sa C3. Dito sa may Kulumban College. Ano naging work na doon siya? Service ko. Service ko din, no? Mostly naman eh. And then, after ng service crew, after 6 months, end of contract every end of contract rin. Unless ma-renew ka. And then, nagtrabaho ako noon, after noon, na-hire ako dun sa may Royal Duty Free Retirement Suite. Doon tayo nag-meet. Almost 5 years din ako doon. Pareho tayo. And then, habang nag-aaral ako ng college noon, na-hire ako dun sa may Crown Picture, yun sa cost control. Kaya ka umalis ng coffee shop? Actually, sinarado na yun, di ba? Okay. And then, napunta ako sa may snack yard. Saan yun? Sa gitna ng... Yun din. Akin din yun. Sa Rustans din yun. Mm. Okay. Naging snack yard ako. Ay, yes. Pala napunta sa gitna. O doon, almost 5 years din ako sa Royal Duty Free. And then sa Rampic Garden, I think 7 months na ako doon. And then lumipat ako na... Kami ang pioneer ng Rampic Garden. Si Mrs. doon din, nag-trumpet din. And then, after nun, nalipat ako na Subic Bay Golf and County Club. Almost 4 years naman ako doon. Ano pong trabaho? Sa cost control. Cost Mag-isa lang ako control. sa cost control. Ako nag-set up ng internal control na Pasok pa rin yung accounting niyo? Okay, very good. And then, after ng cost control, nalipat ako sa, na-hire ako sa Subic International Hotel. Kasi may naging problema ang pang Subic Bay Hotel. Okay po. Nagkaroon ng transition sa SPMA at yung Taiwanese na hotel. Okay. And then, sa Subic International, almost 5 years din ako. 5 years din? Ang tagal mo sa mga work, no? Sa ano naman ako, sa night audit naman ako. Okay. Pumuntik pa 5 years halos, no? And then, after SIH, After SIH, nag-resign na ako, na-burn out ako sa work. And then, nag-concentrate ako sa direct selling. Direct selling, Oo, nag-direct selling ako ng aficionado noon. Ano po yung Nag-distribute ako ng aficionado, may mga reseller ako. Wala pa kasi yung... Anong items? Aficionado perfume. Okay. Nalala mo yan? Hindi ko pa na-encounter eh. Baka wala Ako na. nag-start ng dito. And then eventually, nagtayo mo ng franchise dito. Kasi may distributor ako nun eh. Pero nung nagkaroon ng franchisee dyan sa loob ng mall. Ilan ako na yun. Okay. And then eventually, nag-manage ako ng salon. And then nakita ko yung potential. O yung salon muna. Sino nagbigay ng idea sa iyo para mapunta sa salon? Actually, May nakita ka, may na-inspire. minanage ko lang kasi dati may internet cafe kami. Minanage mo lang. Oo. Which is owned by... Sa dati kong partner. Okay. Hindi ikaw ang owner. Hindi. Okay. Minanage ko yan. And Anong then, salon po yun? Cosmopolitan Salon. Saan po yung location? Manila. Dito sa garden natin yun. Okay. And then after nun, nagkaroon ako ng idea. And then ako nag-conceptualize ng Studio 23 sa 18th Street. Sorry to interrupt. Yung nag-manage ka sa Cosmopolitan, gano'n ka tagal? 1 year. 1 year lang. And then, decided to... Wala akong idea sa care services no. Eventually, nag-train ako ng Manila, nag-aaral ako ng Singapore, nag-aaral ako sa Hong Kong. Di marami ka ng pera kasi
kung may biyahe ka na eh. Mhm. You're able to provide expenses going Mga to ng Singapore. mga workshop sa sa US. Ang dami mo ng pera. Hmm? Dami mo ng pera. Kasi nakapunta ka na dun. Alam mo mga negosyante, walang ano yun. Walang, Barrier. umiikot yan eh. Okay. Umiikot yan. Okay po. Talagang nagle-leverage ka dapat. Mm. Multiply ka talaga. Hindi ko pwedeng kung yun lang. Katulad dito. Take note of the word multiply. Mm. You have to leverage. Kung gusto mo yumaman talaga. Mm. Kasi there's no such thing as ikaw magtatrabaho, work. Isa ka lang. You have to duplicate. Mm. In a sense na, alam yun. Kasi yung experience ko nung nasa corporate world naman, Mm. ginamit ko yun nasa food to leverage. Tsaka talagang alam ko negosyante na dito. Okay. Kahit na nag-work ka pa. Grabe ah. Grade 5 pa lang nun, alam ko negosyante na ako. Okay. Tinda na ako ng suki sa palengke. So, nag-training, nag-aaral si Sir Henry sa Singapore, sa Hong Kong, sa Amerika, Sa US. sa US, okay. At least pa yata sa Spain. Sa yung part na yun. Ayun, okay. Ang galing. And then, Sir Henry, gaano ka-successful yung business mo ng Studio 23? Successful? Kung i-compare ko doon sa pinanggalingan ko, compare ngayon, dumi. Sir Henry, naikwento mo sa akin, during epidemic, about depression, ano nangyari? Bagsak ang negosyo? Oo, matindi yun. Okay, during pandemic, siyempre lahat ng negosyante, naapektuhan talaga na. Ang daming mga nagsarang mga negosyo. Only the strong will survive. Survive talaga, no? Talagang, siguro masasabi ko na magaling talaga ako. So, Oo, ako tama po. makikiklaim ko na lang yan. Not to be arrogant, Oo. but to be real talk and honest. Kasi, tsaka blessed din ako talaga na blessed talaga ako ni Lord. Na nag-guide talaga ako. Kumbaga parang from zero to, alam mo yun, and then eventually nagkaroon ng pandemic. And then, nagsarado lahat ng salon ko noon. Ang natira noon, actually meron akong 9 branches. Nagsara lahat yun. As totally 9 branches nagsara during pandemic. Okay. Sige, bago ko Sarado isunod yung yun. tanong. Hindi yun sarado ng isang buwan or what. Tinanggal ko lahat yun, mga lahat ng Total closure? Oo, lahat total closure. Grabe. Kasi hindi ako nakakapayad ng rent. Yun lang. Hindi ako nakakapayad ng rent. Kasi nga nag-file up yung mga expenditure, yung monthly OPEX namin. Talagang di na kayang ng operation kasi talaga ilan lang yung pumapasok sa amin. But still, Sir Henry, bago nagsara yung maraming branches mo, nung nag-pandemya, may PC ka na. Kasi tumakbo na yung negosyo. Kahit gaano ka ang PC mo, kung halimbawa Putol. lahat, Putol din. talagang san-san ako. May binanggit ka sa akin figure na ng amount. Magkano ang nalugi? Malaki. Kung okay lang, Malaki. malaki talaga. Million? Siyempre. Million. Oo, million. No? In a matter of, Diyos ko, 9 branches yan. Sa multiply mo na lang kamang. yan, yung gusto ko marinig. 30 mo. 30,000 lang. Buga ng upa yun. Grabe, no? So, yung naipon mo, ubus talaga. Lahat yan. Kasi hindi lang naman isang buwan, 2 buwan, 3 buwan mo. Mm. Abono mo dyan eh. Almost 2 years kami nag-abono. 2 years. Wow. Kasi nilaban ko pa yun ng almost 1 year yung iba. Yung ibang talagang nilaban ko rin ng 2 years. Wow. Dalawa lang na naiwan. Which is, Yung Balibago tsaka Rizal. sa Rizal. Okay. And then, Sir Henry, paano ka nag-start up again? Well, Siyempre, nangunti na yung kapital mo eh. Ito pang nakakalungkot yan, no? Marami akong friends na in-inspire siya ka na magpalengke sa salon. During pandemic. Wala pang, pa lang yung papalabas pa lang yung mga vaccine. Sabi ko, kailan ako mag-start? Kapag halimbawa bumagsak ka sa 100%. Kailangan, sabi ko gano'n,
there's no such thing as normal during that time. It's a Malabo. talaga. Malabo yung normal na. So, ang ginawa ko noon, no, nag-downsize talaga. Kahit naman sinong negosyante, talaga mag-downsize. Mag-aanap ka talaga ng location na maganda rin ang food traffic. At the same time, yung maliit ng rent para at least downsize ka talaga lahat. And then, ayun, from one branch, no, to, alam mo yun, and then paunti-unti, every 3 months, 2 months, nagtatayo ako. So, nung medyo nakapagtayo ka na during pandemic or parang after pandemic, anong unang branch mo na nabuksan? Sagapo? Santa Rita. Santa Rita? Ang liit lang nun, siguro mga 25. Saan ba sa Santa Rita? Okay. Sa May Tulay, pababa, diretso. Okay. Kumbaga parang fallback ko yan. If in case, worst comes to worst na nagsarado yung Rizal, kasi sila na nagkita sa unaw ko eh. Kasi nag-file up yung talagang may utang ako nun. Shout out dun sa sa pinagkakautan. sa may-ari ng ng building doon. Okay lang, sa atin to. Thank you so much, Sir Romeo Caltre, sa wife niya na talagang talagang haba ng consideration. Wow. Sobrang thank you so much. Maraming salamat. Wow. And then, Sir Henry, lahat ng branches, negosyante, mga gustong magtayo, lahat ng branches mo, walang nalugi, lahat kumita. During Hanggang ngayon na, nag-back to normal sa na. negosyo naman, alam mo, ang pinakamaganda sa multiple branches, may mga branches na break-even, may Yun. branches na mahina. Yun. Okay. Siyempre, ano mo yun, i-absorb ng ibang branches. Sambutan mo. Kasi pag sa negosyo kasi, numbers game. Pag isang branch mo na, kaya mo Yun. Oo, no? Hindi naman talaga eh. Magpo-provide lang sa'yo. The key is duplication. Bigat yan. Pero mabigat eh, no? Bigat talaga, no? Duplicate. Multiply. Tapos, Sir Henry, do you mind telling us, magkano na umpisa mong kapital? Sa isang branch lang, anong pioneer mong branch? Sa Rizal ba? Anong pioneer mo? Atong Tapat ng Ujir? sa garden natin. Okay. Magkano? Kasi at yung sa 18th Street kasi unang-unang branch kasi doon ako noon, industrial park. Okay. Yung solo mo na, Ito sa garden. it is Nag-start okay. ako noon. Magkano pondo mo? Ilan tao? Nag-start ako during that time. Ang lakas ng loob ko kasi. Magkano upa? Yun lang kasi ang meron ako. Ang capital sa 60,000. 60? Nag-start ako ng Anong 60,000. gamit mo nun? During that time kasi, since di ba naka-18th Street na ako, meron akong merong Cosmo, di ba? And then may connections na ako ng supplier. Okay. Kumbaga na-establish ko na yung Okay. relationship ko din sa mga suppliers. And then eventually, nung nagtayo na ako ng sarili kong salon, dito sa 18th, sa may garden natin. Madali din lang ako nakapagtayo. Kasi meron ako existing kasing building na computer shop sa garden natin din. Then, ko siya, Computer shop ka pa pala. tawag dito, kinonvert ko into siya sa during that time. Tapos yung computer shop, give up na. In a matter of one day, nagkaroon ako ng salon. Bilisan talaga. Alam mo yung dati na ginawa ko na naglagay ako ng upuan, nilagyan ko ng leatherette na tapos nilagyan ko na lang salamin, tapos na iconic chair. Pero parang Sir Henry, parang napaka-suruin ka sa gagawin mo. Alam mong suruin ka na. Alam mo talaga magsa-successful talaga. At during that time, maganda ang turnover ng salon industry. Kasi during that time, nakakasingit ka ng 5,000, 7,000, diba? Tapos, nasa first wave ako second wave na pala ako ng low-end salon.
And then, na doon pumasok ako doon. And then, of course, numbers game talaga dyan. Okay, okay. Yung client base talaga is talagang kahit sang corner na po, ang dami nagpapatuloy at Okay, okay. So, sa konting pagtatapos natin, si Sir Henry po, pag nakita niyo po ito, naglalakad dyan, hindi niyo po nakakalain na siya pala yung owner ng Studio 23. Kasi naglalakad to dyan, naka-apron or basta, hindi niyo po mapapansin po. Very cool guy, down to earth. And yun, kung paano po kami noon, kahit mayaman na si Sir Henry, ganun pa rin kami ngayon. Sir Henry, medyo personal na tanong, ano ang naitulong? Kung okay lang din sa'yo, na-open up sa mga ano naitulong ng business mo sa'yo? In everything. Personally, sa investments? Oo. Personally, well, siyempre yung lifestyle namin, iba. Pangalawa, nabibili ko yung mga pangailangan sa family, malala special sa mother. Okay, okay. Then sa mga pamangkin ko, na-extend ko yung tulong. Okay, very good. Importante naman sa buhay natin ngayon, yung legacy, tsaka yung wala kasi yung yaman. Pag nawala ka, mawawala. Wala rin. Sir Henry, matanong ko, may mga kapatid ka ba? Meron. Ikaw ang medyo mas naging successful. So, ilan kayo magkakapatid by the way? Or 5. Dami. Ikaw ang pinaka naging successful. Oh, yes. Your From rags to riches. rags to riches. Ayun na po, yun na lang. Hindi na natin kung figure. Sir Henry, sa 5 magkakapatid, ikaw lang naging businessman? Yes. Ikaw lang talaga? Kaya try ko yung mga pamangkin ko na i-develop. Kung Okay. i-encourage ko maging siya. Kaya lang, may mga personal silang choices. Okay, okay. Sir Pero Henry, try ko motivate Motivate. para at least ma-expand wala siya. ka makarisma mo. Ano ba ito sabi ko? Sir Henry, last na po, mahaba na. Na-istorbo na kita. Dami niya ginagawa. Sir Henry, ano may papayo mo sa gusto magnegosyo? Madali ba? Mahirap? Actually, Sa mga may pera pero ayaw magnegosyo. Iba naman, walang pera, gusto magnegosyo. Anything. Positive, negative, mahirap, madali. Ano po, may papayo mo? pag ang negosyo kasi very risky yan. Yun lang. Very risky yan. No? Hindi mo alam kung ano magiging balik sa'yo ng negosyo. Minsan kasi kailangan, no, pag nagnegosyo, medyo kailangan calculated risk din. Hindi pa pwedeng tataya ka lahat. No? Calculated Huwag ganun. risk. Huwag tataya ka lahat. Pag alam mong hindi ka sure, huwag muna. Pwede ka naman mag-start sa small. Pero pag sure ka na alam mo yung market, alam mo yung demand, kasi Yung background, no? Hindi lang yung basta pasok dahil may pera, no? kailangan pag-aralan mo matigil. Hindi pwedeng magtayo ka ng salon dyan, tapos ayaan mo sa mga tao, no? Hard work ba nangyari sa'yo? Sir Henry? Oo. So hardworking, itong restaurant na to from engineering, purchasing, conceptualization. Saka natin i-feature tong katabi ng Studio 23. Oo, Next time. okay. Yun, Sir Henry, tingin ko marami ka pa sasabihin, no? Oo, actually marami pa, Oo. pero Nahugot ko na yung yung mga... actually first time kitang first time ako nagpa-intro. Ayaw kasi- introvert ako talaga. 2 taon kitang 2 taon na ako dito eh. Inambush mo lang ako. Oo, kasi, but anyway, in respect naman, tinanong naman kita kung busy ka. Pero di ko alam may interview na ako. Pero busy to talaga. Ayaw kong maistorbo, pero ano naman 8:30 na wala pa naman siya ganong visitors eh. Next time, Sir Henry, pakita natin sa tao itong may offer mo, Sure. mga foods, and yung resto mo, yung place mo. Actually, maganda po. Saka na, mahabang istorya to, haba na naman eh. Sir Henry, maraming salamat. Thank you. Ikaw pa rin ang Sir Henry ko. Ako pa rin yung friend mo si Jojo. Sure. That was 1998. Huli tayo nagkita. Hindi ko na alam, nahina ako sa math. 25 years, mahigit. Salamat Sir Henry. Yes. At
tinanggap mo yung paunlak ko. Maraming Baka salamat. maging viral. Ah. Ma-MMK ako niyan. Ay, wala na MMK. Magpakailan naman. Oh, hindi ko alam yan eh. Parang meron. Pero ang maging viral to o hindi, but for sure, maraming manonood dito, may papasa to kasi makakatulong to sa tao. Yes. Dahil to sa tulong mo rin para sa ibang tao. Salamat, Sir Henry. God bless you. Love you. Sir Henry po ng Studio 23. Thank you. Hindi ka busy ka mo eh. Hindi. Alam ko, vlog tayo talaga. 10 minutes lang.